Magandang araw mga ka-journey. Bigyan ko lang po kayo ng update para sa ating papaya. Yung 5 piraso na itinest natin. Sad to say, yung isang papaya hindi nabuhay. So 4 lang po yung nabuhay na papaya. And then the reason kaya hindi siya nabuhay is nalagyan siya, kinahid siya ng mga stray chicken. Yung mga manok na bumibisita dito sa ating farm. At medyo nakakalungkot din kasi sa 2 months natin absent sa YouTube, ito yung nangyari. Medyo kumapal na naman yung damo ng ating farm. Pero ang good thing, nagkaroon tayo ng alaga. Bagong nagpunta rito yung pusa. So ampunin na natin. Ayun pa ho yung isa, oh. Ayan pa ho yung isa. Saka ayun yung isa. 3 kuting siya. So ampunin na natin para meron tayong kasama dito sa farm. Balik tayo sa dahil 2 months na nung tinransplant natin yung ating papaya. Ito na po siya. Ganito na po siya kalaki. So ganito na po siya kalaki. Yung papaya natin. Hanggang dibdib ko na. So for 2 months nung itinanim natin, tinransplant natin siya dito. Yung katulad ko sabi sa inyo, dito tayo magtatanim sa gilid ng ating bakod. Ayan. Dito po natin tinanim. Hindi pa natin nailipat yung ating saging na nabanggit ko rin sa inyo is ililipat ko para magkaroon ng malaking pwesto itong ating papaya. So ito na po, after 2 months ng transplanting natin, ito na po siya. And magandang balita rin kasi may bulaklak na siya. Ang kaso, parang ang tingin ko sa bulaklak niya is lalaki itong papaya na to. Sa 5 tinanim natin, yung isa dito po siya nakalagay. Kinahid po siya ng manok kahit nilagyan na natin ng kahoy. Kahit nilagyan na natin ng kawayan yung paligid ng puno, pero nakahid pa rin siya ng manok. And then ito, isa, tapos yun yung isa, 2, 3. Tapos ito po yung pang-4. Sa 4 na ito, 3 na yung may bulaklak. Itong isa, wala pa po siyang bulaklak. Hindi pa siya namulaklak. Tapos ito, yung pangalawa, may bulaklak na siya. Hindi ko lang alam kung babae ba to o lalaki. Para sa nakakaalam, please let me know kung lalaki ba siya. Pati rin tong yung unang pinakita ko sa inyo, ganun din, namulaklak din siya. Tapos ito yung pang-4, ganun din po yung bulaklak niya. Medyo mahaba siya, kaya di ako sure kung babae o lalaki. Sa mga nakakaalam po, just please help me kung babae o lalaki siya. And then patulong na rin kung paano siya ma-convert para sa yung sinasabi nilang bakla, na para mapakinabangan din natin at mabuo yung bulaklak niya. Ang kulit ng pusa. Gutom na. Hindi pa natin nailipat yung saging kasi medyo nawala rin tayo sa farm, pero gawa natin siya ng paraan. Ito pong saging na to, ito yung tinatawag nilang dugong baka, yung kulay pula na saging. Nakakatawa kasi namulaklak na siya, though
ang worry ko is lalaki to. Kasi parang nakakita ako na ganitong bulaklak, lalaki. At namulaklak siya, namulaklak lang ng namulaklak. So wala siyang use. Pero may nagsasabi din naman na maganda rin yung meron tayong tanim na lalaki para doon sa tinatawag nilang cross pollination. Linisan na lang po natin to. So since back to the farm tayo, so maglilinis tayo, linisan natin to. Ayun, halos lahat doon puro tayo talahib, parang talahib na tayo. Tapos yung isa nating saging, yun, may bunga. Ewan ko kung kailan siya pwedeng pitasin. So patulong na lang po para doon sa mga nakakaalam kung lalaki siya o babae, para ma-identify ko. Tapos pa-help na lang din kung paano gagawin. Kasi based dun sa mga ibang napapanood ko din sa YouTube, na-convert nila yung lalaking papaya sa baklang papaya. Kasi parang tatlong klase yon, babae, lalaki, saka baklang papaya. So ang pagkakaiba nila, yung lalaki bulaklak lang siya ng bulaklak, hindi po siya, yung bulaklak niya po hindi mabubuo. Tapos yung babae, yun po yung talagang diretso na siya, namumulaklak. Tapos yung lalaki, pwedeng i-convert para siya sa bading, meron baklang papaya. Yun po yung bunga niya, yung babae, pag namunga siya, mabilog ang papaya. Pero yung baklang papaya, from lalaki gagawin bakla. So pag naging bakla na siya, magiging na po siya. Pwede, yung bulaklak niya, magtutuloy na rin siya mamunga. And then yung itsura ng bunga niya, pahaba. Parang oblong po yung klase ng bunga niya. So tignan natin, i-watch natin yung ibang mga vlogger ng nagtatanim ng papaya para malaman natin kung paano gawin, i-convert natin to. Kung lalaki man to, i-convert natin sa babae, sa bading. Hindi lalaki man to, hindi natin siya papatayin, hahayaan lang natin siya. Kasi nakapanood din ako na importante rin yung presence ng lalaking papaya. Kung marami kang papayahan o tanim na papaya, kasi it will helps na para sa pollination ng babae sa kalalaki. So hindi natin siya papatayin, hayaan natin. Tapos meron din akong ibang nakita dun sa YouTube na yung bulaklak niya ng lalaking papaya pwede rin kainin. So itatry natin, ipapakita ko sa inyo. Itetest natin kung siya effective o ano. Tapos i-research natin kung ano yung mga benefits. Kung meron ba benefits yung bulaklak ng lalaking papaya. So sa ngayon, out of 5 na itinanim natin, tumubo 4. So pwede natin sabihin na 80% nakapag patubo tayo. And then out of dun sa 4 na tumubo at lumaki, merong 3 na namulaklak na hindi natin alam kung babae o lalaki. Pero tingin ko, para sa akin 90% mukhang lalaki to. Pero i-research pa rin natin sa YouTube para makita natin yung kaibahan ng babae sa lalaking bulaklak. Then saka natin masasabi na ano. Tapos kung lalaki man siya, then we'll see kung paano natin papatuloy yung bunga niya or i-convert natin siya sa pagiging bading. So hanggang dito na lang po. Ito po yung update ng ating papaya after 2 months nang itinanim natin siya. So nakapagpatubo tayo ng 4 out of dun sa 5 na itinanim natin.
So have a nice day. Thank you for watching. God bless.